Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating lahat. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng Balita at Talakayan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtangkilik, pagsuporta at pagsubaybay, pag-like at pag-promote at pag-share ng ating mga videos sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang inyong patuloy na pagsuporta na rin po sa ating Ka Eric Celis YouTube or Ka Eric Celis Facebook account. Maraming salamat also sa inyong pagbibigay ng suporta at pagtangkilik sa ating Bigwas ng Agila. Kasama ko po dyan si Ma'am Lorraine Maribadoy sa programa po na mainit din ang mga talakayan na nagbibigay ng pagpapaliwanag sa ating mga kababayan. Sa puntong ito ay talakayin natin itong balita na nababahala po itong 18 ex-soldiers or better known as to be the 18 brave men na naging whistleblower at nagkaroon po sila ng lakas ng loob at tapang ng paninindigan na magpahayag tungkol po sa kanilang direktang kaalaman at direktang partisipasyon sa mga pagdi-deliver po ng mga iba't ibang mga tuni-tunilada at mali-maleta na mga pera mula doon sa pinagdurubuhan nila. Nila Saldico, nila Marcos at nila Romualdez. Ngayon, ang malinaw ay iniipit na po ang 18 ex-soldiers na ito or 18 whistleblowers, the 18 new witnesses, no? Sapagkat sino-surveillance na sila according to revelations nila, ang kanilang mga pamilya ay kinakausap na tumigil sila at bumaliktad na at ang pinakahuli ay itong ginawang pahayag ng pamunuan ng Philippine Navy at ng Philippine Marines sa ilalim po ng ating Armed Forces of the Philippines na sinisita nila ang motibo o ang layunin kung bakit naglalantad at nagsisiwalat ng naturang mga pahayag ang ating mga kapatid o kababayan na mga dating mga security details sa ilalim po ni Ginoong Saldico. Matindi po ang pressure dito sa ating mga 18 new witnesses kasi nga pati na pamilya nila ay nape-pressure na rin at nakakaramdam nitong mga pag-surveillance. Di umano, galing ito sa mga state security forces. At inilabas din po ni Attorney Levy Baligod ang tumatayong legal counsel nila na pati siya po ay winarningan na rin ang kanyang mga kaibigan mula sa intelligence community na ang kanyang cellphone at mga communications at mga email ay patuloy po na sinusubaybayan, minomonitor ang kanyang communication line, sila po ni dating Congressman Mike Defensor, sapagkat itinuturo po na sila ang nagpasimuno, nag-custody, nagbigay ng orientation at nagbigay ng pagkakataon o plataforma para makapagsagawa ng paglalantad at pagsisiwalat po itong mga dating sundalo na nanggaling po sa Armed Forces of the Philippines. At sa ganyang kalagayan, pati po itong dalawang personalidad sa katauhan po ni Attorney Levy Baligod at ni Attorney Mike Defensor ay nakakaramdam din po ng ganitong pressure. Siguro una nating babanggitin itong hindi maganda at wala na po sa hulog na pagbibigay reaksyon o mga pagbabala at interbensyon na ginagawa po ng Armed Forces of the Philippines, lalo na ang pamunuan ng Philippine Navy at ng Philippine Marines, na parabagang hindi lamang nila dina-downplay, kundi iniinsulto nila at binabastos din itong mga layunin at mga involvement na rin mismo ng mga naturang ex-soldiers, no? Sapagkat pinapalabas nila na hindi maganda ang mga records dito, walang batayan sa katotohanan ng kanilang mga sinasabi, at parabang sila ay ginagamit sa politika. And that is a very high insult para po sa ating mga kasundaluhan, sa ating nagsisilbi na mga witnesses na ito, kung ganyan kaliit ang pagtingin sa kanila as if nasuhulan sila, binayaran sila, at ginamit sila sa maruming laro ng politika para atakihin lamang ang gobyerno ni Marcos at Romualdez, no? According sa ating pagtingin dito na nakabatay sa karanasan, kapag ganito po ang reaksyon ng isang organisasyon
na kulang na lang ay durugin at lumpuin nila ang opinyon ng mga dating kasama nila dahil nagsisiwalat ng katotohanan, mabigat po ang dahilan na ang posibilidad ay totoo ang kanilang sinasabi at totoo ang kanilang mga binabanggit. Sa kadahilan ng ganun na lamang kanegatibo at na ganun po kapursigido na durugin kung hindi man mapatahimik ng lubusan itong mga salaysay ng 18 new witnesses na nanggaling pa sa kanilang serbisyo sa AFP at naging bahagi po sila ng security details ni Ginoong Saldico. At ngayon, sa pagmamaliit na ito na ginawa ng AFP, ay tila lumalabas na mas kinokonsente at pinapaboran po ng AFP na manatili ang pandarambong at pagnanakaw sa kaban ng bayan kaysa naman pakinggan ang katotohanan na binibitbit nitong mga naturang mga dating sundalo. So ibig sabihin, may bigat at mayroon pong antas ng pagsimbolo ng katotohanan itong mga isiniwalat na mga dating sundalo na sila ay tagapag-deliver, tagapagkamada at tagapagpasiguro na ang partidahan sa kinulimbatan at dinurubuhan o kinurakutan na mga pera ay maihahatid po kila Marcos Jr., kila Martin Romualdez at sa kanilang mga miyembro ng sindikato at mga magnanakaw na mga politiko. Ang daming mga personalities, including itong pari na nagpapakilala sa pangalang Flavie Villanueva na pinunduhan din pala ng pondo na pinagnanakaw mula sa flood control and other infrastructure projects. Yan ang itinuturo nitong mga salaysay ng 18 new witnesses na ito. Pangalawa, kung ganito po ang reaksyon ng pamunuan ng Philippine Marines at ng Philippine Navy, that they would like to attack and malign the personalities nitong mga dating sundalo, nagpapakita ito kung kanino po ang kanilang pinanindigan na interes. Instead po na pumanig sila sa katotohanan, pumanig sila sa bigat ng mga testimonya at alamin at usisain nila ang katotohanan ng pinagmula nito, ang kanilang inaatake ay ang pagkatao. Instead of looking at the weight and significance of the revelations, ang pagkatao nitong mga 18 former soldiers ng AFP, yun po ang inatake. And that is a very cheap attack, no? Barat po ang uri ng ganyang kontrapropaganda dahil mas lalo lamang nila pinapatingkad na may batayang tama ang mga salaysay na nailahad po nitong 18 new witnesses. Kaya, the more na inaatake at pinapamasama ng Philippine Marines at ng Navy ang pagkatao nitong mga dating sundalo, dating kasama nila, ay the more na mas nagiging interesado po ang mga mamamayan na mapapakinggan sila kahit anong pressure pa ang ginagawa laban sa kanila. Third, mga kababayan, ito, ang ganitong mababa, cheap na uri ng propaganda attack ay isa itong psychological operations. Ibig sabihin po, tinatakot nila ang hindi lamang itong 18 new witnesses, ang kanilang mga pamilya, kundi pati mismo ang hanay ng mga kasapi at bahagi ng AFP ay tinatakot na rin. Kasi baka nga magkaroon ng snowball or chain reaction effect patungkol po sa saloobin ng mga sundalo na naiiskandalo sa ganitong uri ng antas ng kabalbalan at katarantaduhang pinamunuan nila Marcos at Romualdez para lumaganap po ang naturang malawakan, sistematiko at organisadong pagnanakaw at pangungurakot sa mga proyekto at pondo ng ating pamahalaan. So the more that they are trying to employ psychological operations para po takutin at i-intimidate ang iba pang mga sundalo, ang iba pang miyembro ng Armed Forces of the Philippines, the more po na mas nagiging interested itong mga miyembro ng AFP at iba pang organization kung bakit ganun po kalubha, kung bakit ganun po kalala ang inabot ng very elaborate and very categorical na sistema ng kung paano po kinurakot ang pondo ng bayan,
inalipusta at dinurog-durog po sa pagnanakaw ang government projects and other infrastructure projects. At yan ay binibigyang buhay, binibigyang detalye po nitong ating mga sundalo na naglantad at inilalagay po ang kanilang kaligtasan at ng kanilang pamilya sa gitna ng panganib dahil anytime ay babalikan sila. Hindi lamang po ng mga kaso, kundi ng iba pang mga forma ng harassment at mga pananakot. So itong psychological operations na ginagawa ng AFP against these former soldiers ng ating Armed Forces of the Philippines ay lalo lamang po itong nagpapakita ng desperado na antas sa level po ng AFP kung papaano nila malulusutan na mayroong nagaganap na malawakan, sistematiko at organisado na uri ng pandarambong na ang namumuno mismo ay itinuturo ang Commander-in-Chief na si Marcos Jr., ang kanyang asawa at ang kanyang pinsan. Yan ang mga kaganapan na instead na nakapagbigay pa ng kapanatagan sa pamunuan ng AFP, lalo na po sa namumunong command ng Philippine Navy at Philippine Marines, mas lalo lamang po silang naging kontrobersyal at mas lalo pang dumami ang nagsisimpatya tuloy sa mga isiniwalat at naibunyag na sa pahayag nitong 18 new witnesses. Sana kung hindi lang naman kaya ng AFP pa na manindigan ng tama na nakabatay sa kanilang conscience call and on their own moral duty sa ating bansa, ay kung hindi nila kayang panindigan ang ganong obligasyon nila dahil nga natatakot sila na maapektuhan ang mga tinatawag na career nila, mga perks and benefits and privileges kapag sila po ay tumiwalag o magdesisyon na banggain na ang nabubulok na administrasyon ni Marcos at Romualdez. Hindi sana wala na tayong mga Marines at mga sundalong ito na maglalakas loob na magpapahiwatig po ng kanilang salaysay kung totoo naman pala na mahina lang ito at wala naman ito sa katotohanan pero pinapansin ninyo at kayo ay nababahala, iniipit at ginigipit pa ninyo. Ayan, mas lalo tuloy lumakas din ang loob ng iba pang organisasyon na suportahan po, tulungan at nang sa ganon magtuloy-tuloy po ang boses nitong 18 na mga former soldiers of the AFP upang sila ay maging mas malakas pa ang kanilang paninindigan na magsiwalat pa ng mga detalye ng kanilang nalalaman. Hinggil po sa malawak na sindikato ng pangungulimbat at pandurobo sa pondo ng mamamayan na ipinatupad po ni Ginong Saldico kasama itong mga 18 at si Sergeant Gutesa at ganon din po sila din ang tagapaghatid at tagapagdugtong ng pinagnakaw-nakaw na yaman na ito mula sa pondo at mga proyekto ng ating gobyerno ay binibitbit po sila doon sa mga supposedly mga beneficiary ni Marcos at Romualdez sa kasindikatuhan nila. So, ito ngayon ang challenge sa AFP. Hanggang kailan kayo magiging instrumento ng pagtatabon-tabon, ng pagtatakip at pagmamaniobra sapagkat even ang Iglesia ni Cristo na hindi direktang nangingialam sa politika ng ating bansa ay napipilitan na gumawa ng pagpapahayag na binabantayan nila at kanilang minomonitor ang anumang hakbang upang nang sa ganon ay ganito po ang kakaharapin nating problema. Kagaya ngayon, problema talaga ngayon ang Philippine Marines na ito, 16 dating mga former Marines, one soldier na galing sa Army at ang isa ay galing po sa reservist ng Army din. Ano po ang kasiguruhan na ang kanilang mga pamilya ay hindi rin po aabutan nitong panggigipit, pananakot, intimidation, and bullying? Yan ang isang malaking katanungan ngayon. Kaya nararapat po na magpakatatag tayo, huwag nating bitawan po itong mga aral na nakita natin kung paano pinagsakripisyuhan po at pinaghandaan nitong mga dating sundalo
ang mga konsekwensya at ibubunga ng kanilang matapang na pagpili ng paninindigan na isisiwalat nila at kanilang ihahayag ng buong pusong katotohanan ang kanilang direktang nalalaman kung paano ginamit nila Marcos at nila Romualdez at na mga tauhan nila ang isang sitwasyon kung saan libreng-libre po na maghakot ka ng pangungurakot bago pa mangyari ang iskandalong ito, pati po ang mga iba pang mga cabinet officials ay may ginawa na ganong uri ng kabulastugan at ganong uri ng special operations na ngayon lamang na ilalantad. So kailangan po nating tulungan, moral support at the very least, prayer support dito po sa 18 new witnesses. Kasi may lalabas pang 10 at malamang sa malamang may iba pang mga detalyadong revelations at pagbubunyag na nandun po sa tinatawag nating mga whistleblowers na ito. So nakakahiya talaga itong actuations ng AFP at ng PNP na mas inuuna nila na durugin ang mga whistleblowers, ang mga nagbo-volunteer na maging testigo kaysa pagdurog sa totoong kalaban at tagapagwasak ng ating bayan. Kagaya po ang number 1, ang CPP, NPA, NDF are trying to recover ng kanilang mga activities at ng kanilang recruitment upang mas lalo silang makapagbigay ng plataforma at mga pondo at suporta sa mga armadong grupo nila sakaling sila ay makalangoy sa ganitong kunwari ay anti-Marcos movement. Pero essentially, sila ay mga extension ni Marcos sa kanyang operations. Ayun. So, marapat lamang mga kababayan na punahin at dapat pong ipatigil na rin ang panawagan natin dyan sa AFP. Tigilan nyo na po yung panggigipit at pananakot ninyo, yung pangbubuli ninyo sa mga witnesses na ito na naglakas loob na isiwalat nila ang katotohanan na ito. And the more that you conduct yourselves using intimidation, using psyops, using ang panggigipit po sa mga salaries and benefits, no? Kung may mga pensyon na mga ito, nagpapakita lamang na pati kayo ay nadamay na sa principal target ng mga mamamayang Pilipino na kayo ay dapat na rin pong managot, mga kababayan. No? Itong pagpapakita mismo ng AFP ng kanilang kakulangan sa suporta at pagrespeto man lamang sa mga naging kabahagi ng organisasyon nila. At mas gusto pa nilang protektahan at suportahan itong CPP, NPA, NDF na kaalyado ni Marcos at nila Romualdez, lumalabas tuloy ngayon na hindi ang mga totoong kalaban ng Estado ang pinagbubuntunan ng resources, ng sipag at galing at talino ng ating mga government officials, lalo na po ang may kaugnayan sa paglaban na ito sa totoong mga problemang nagbubunga ng terorismo at negatibong pag-atake sa ating pamahalaan. Hindi naman hinahabol po ito ng otoridad ng gobyerno. Ang hinahabol nila ay yung nagsisiwalat laban sa mga mandarambong at mangungurakot. Ayan. Very interesting itong pahayag na ginawa muli ng mga dating sundalo, the 18 brave men and the 18 former soldiers, nang sinabi nila na ang institusyon na kanilang pinaglingkuran, ang institusyon ng Armed Forces of the Philippines ay siya ngayong institusyon na pinagpupugaran hindi lamang ng mga magnanakaw at buaya ng mga politiko, kundi pati po nitong mga bahagi ng mga sektor na ginagamit ng CPP, NPA, NDF na lalo pa mag-infiltrate at magkaroon ng kaguluhan sa ating mga negosyo at industriya. That is the reason na dapat magsagawa din tayo ng pagmamatyag dito sa kung ano pa ang mga hakbang na gagawin ng AFP lamang mapatahimik at matakot at mapatiklop at mapaluhod nila itong mga dating sundalo na ngayon ay nagiging batayan ng pagtingin ng mga mamamayan ang nilalaman ng kanilang mga salaysay at mga pagpapahayag. Ayan. So, huwag nating kalimutan mga kababayan na ang ating GCash line na ginagamit po ay 0916-308-7888.
Ulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis po ang ating ginagamit na linya para po sa ating GCash line. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Mga kababayan, don't forget to like and share and promote our videos and our mga talakayang bayan. Malaking bagay ang pagtulong po ninyo. Ulitin ko lang po sa nagtanong muli, 0916-308-7710 po ang ating GCash line and support. Maraming salamat. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Magkikita tayo muli.